Bilang cheerleader, campus figure si Sam noong high school, maganda, sosyal, ang mga barkada. Schoolmate niya, si Marco, na isang payat, makapal ang salamin sa mata at baduy. Lagi itong pinagtripan ng kanyang mga kaibigan. Naawa man siya rito ay wala siyang magawa. Nagilty pa siya ng husto nang mapilitan siyang ipahiya ito sa prom. Iyon ang uling pagkakataong nakita niya ito. Pagkaraan ng maraming taon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas na pangangasya sa hitsura nito. Matangkad, makisig, gwapong-gwapo at matagumpay sa buhay. In short, he was now a super hunk. Doon nagsimula ang pagkakalapit nila at madalas na pagkikita. Naligalig pa ng husto ang mundo niya nang matikman niya ang matamis ng halik nito. Ngunit paano kung nais lamang siyang gantihan ng binata kaya nakikipaglapit ito sa kanya? Paano pa niya maisasalba ang kanyang puso gayong nahumaling na yon ng husto rito? Pangkasalukuyan. Isang hapon, inilibre ni Sam si Gladys sa paborito nitong restaurant. Pagdating nila roon ay agad itong umorder. Pagkatapos nilang kumain ay naghiwalay na rin sila. Malapit lang sa restaurant na iyon ang bahay nito. At siya naman ay sumakay na sa kanyang kotse para umuwi. Pakanta-kanta pa siya at pinipikit-pikit ang mga mata habang nakikinig sa awiting pinatugtog niya. Maya-maya ay bigla niyang naramdaman na tila may bumangga sa gilid ng kanyang kotse. Bumaba siya mula roon. Napangiwi siya nang makita ang damage na tinamo ng kanyang right fender. Galit na bumaling ang kanyang mga mata sa sasakyang bumangga roon. Isang Mercedes-Benz? Namaywang siya nang hindi bumababa mula roon ang driver niyon. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang bintana niyon sa driver's side. Ibigay mo na lang sa akin ang calling card mo at ipapadala ko na lang sa iyo ang resibo ng babayaran mo. Nakangiting sabi ng lalaking nasa harap ng manibela. Hoy, tangka ba? Nakita mo nang nakapark pa ako? Ikaw ang may kasalanan, bakit ako ang magbabayad sa iyo? Niloloko mo ba ako? Hindi na niya napigilan na hindi magtaas ng boses. Calm down, miss. Hindi naman brand new yung sasakyan mo ah. Abat talagang, lumabas ka yan! Lumapit siya sa sasakyang Mercedes. Mukhang bata pa ang may dala ng sasakyan. May kapayatan pa, kailangang maturuan niya ito ng leksyon. Noon naman sumilip ang ulo ng isang babae mula sa bintana. Miss, pasensya ka na sa kasama ko. Nagmamadali kasi kami eh. Bumaling ito sa lalaki. Ibigay mo sa kanya ang calling card. Kinuha naman ng lalaki ang calling card at ibinigay sa kanya. Ano naman ang gagawin ko rito? Naiinis pa rin siya sa lalaki kaya ang babaeng kasama nito ang tinanong niya. Hindi na nakasagot pa ang babae dahil pinaharurot na ng lalaki ang sasakyan. Gusto niyang habulin ang mga ito ngunit wala na siyang nagawa. Tiningnan na lang niya ang calling card. Marco Lopez? Basa niya sa nakasulat roon. Parang pamilyar sa kanya ang pangalan na iyon. Nagkabit-balikat lamang siya. Siguro ay nagkataon lamang. Binasa niya ang nakasulat na phone number at address. Kung sino man ang Marco Lopez na iyon, bukas na niya iyon papuntahan. Pagod na rin siya at gusto na niyang magpahinga. Marco Puensabio. Halos manginig sa galit si Marco nang malamang pumuslit palabas ng bahay ang kanyang pinsang si Noel at isinama ang kanyang kapatid na si Matel. Ang gwardyang si Mang Puldo tuloy ang napagbalingan niya ng galit. Samantha Puensabio. Kinabukasan, maagang nagtungo si Sam sa opisinang nakasulat sa calling card. Hindi niya sigurado kung mayroon ngang koneksyon ang Marco Lopez na nakasulat sa card sa kutsing bumangga sa kanya. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang puntahan iyon. Bago pumasok sa building ay inayos muna niya ang damit na bahagyang nagusot. Nasa 7th floor ang opisinang nakasulat sa calling card, kaya nag-elevator siya. Napansin niya ang gwapong lalaking kasabay niyang sumakay roon. Nakatitig ito sa number counter ng elevator na para bang inip na inip ito sa paghihintay. Sa 7th floor din ang destination nito dahil number 7 ang pinindot nitong numero nang pumasok sa elevator. Kapansin-pansin ang taas nitong marahil ay nasa 6 feet. Nagagupuhan siya sa lalaking ito. But there was something in his mind that looked familiar to her. She could not just remember what it was. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay nagmamadali itong lumabas. Lumabas na rin siya. Lumapit siya sa reception desk. Ngumiti naman agad ang babaeng naroon. Yes? May I help you? Hindi pa rin nawawala ang pagkakangiti ng babae. I'm looking for Mr. Marco Lopez. Pagkasabi niya ng pangalan ay agad na napasimangot ang babae.
May appointment ka ba? Mataray na tanong nito. Wala, pero agad nitong pinutol ang sasabihin niya. Sorry, masyado siyang maraming ginagawa eh. Kailangan ay may appointment ka. Nakataas ang kilay na sabi nito. Tinaasan din niya ito ng kilay. Ikaw ba ang sekretary niya? Hindi. Hindi naman pala eh. Paano mo nalaman na marami siyang ginagawa? Tila nabigla ito sa ginawa niyang pambabara dito. Bumalik ka na lang kung may appointment ka na. Goodbye. Isang nakaka-insultong ngiti ang ipinukol nito sa kanya. Nasaan ba ang sekretarya niya? Hihingi ako ng appointment. Hindi siya magpapatalo rito. Inirapan siya nito, ngunit maya-maya ay tinuro nito sa kanya ang pwesto ng sekretarya ni Marco Lopez. Ano kaya ang problema ng babaeng ito at tila ayaw ipakausap sa akin si Mr. Lopez? Baka naman may crush ito sa lalaki. Kausap niya sa sarili. Nang makita niya ang sekretarya ay agad niyang sinabi rito ang sadya niya. Nagtaka siya dahil hindi naman siya nito sinabihan na magpa-schedule ng appointment. Pinindot nito ang intercom. Sir, may naghahanap sa iyo. Ibinigay yata ni Mattel sa kanya ang calling card mo. Sabi ng sekretarya. Send her in. Narinig niyang sabi ng baritonong boses mula sa intercom. Sininesan siya ng babae na pumasok na sa opisina. Nagulat si Samantha nang makitang ang lalaking kasabayan niya sa elevator ang nadatnan niya sa loob ng opisina. Ito ba si Marco Lopez? Sa isip-isip niya, napatanga siya sa pagkatitig dito. Nang mag-angat ito ng tingin, ay napakunot noo ito at mataman siyang tinitigan. Samantha Ramos? Tanong nito sa kanya. Lalo siyang nabigla. Paano nitong nalaman ang pangalan niya? Kilala mo ako? Nagtatakang tanong niya rito. Of course, how can I forget you? Sarkastikong sagot nito. Bakit parang naiinis sa akin ang lalaking ito? Customer kaya ito sa tindahan ko? At namahalan sa presyo ng tubig? Sa isip-isip niya, saang brands ka ba bumili? Tanong niya. What? Kunot noong tanong nito. Hindi rin niya maintindihan ang nangyayari. So, why are you here, Miss Samantha Ramos? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. I still don't know kung bakit mo ako kilala. But anyway, kaya ako nandito dahil ibinigay sa akin ito kahapon ng isang babae at isang lalaki na nakabangga sa kotse ko. Inabot niya rito ang calling card. Shit! Aba, huwag mo akong murahin dahil ako na nga ang nabangga eh. No, hindi ikaw ang minumura ko. Saan nagpunta ang dalawa? Anong malay ko? Alangan namang tanungin ko pa sila kung saan sila pupunta. You are still the same Samantha Ramos I used to know. Mataray pa rin. Whatever. Paano yung kotse ko? Ipadala mo sa akin ang resibo ng gastos at ang insurance ko na ang bahala. Ano? Pag-aabunuhin mo pa ako? Look, wala akong panahon na ayusin pa ang lahat ng iyan. Marami akong ginagawa, but don't worry. Kapag nakumpleto na ang resibo ay babayaran ko naman yun. Sabi nito. Bahala ka. Sabi niya bago lumabas ng opisina nito. Nang makarating si Samantha sa sariling opisina, ay pilit pa rin niyang inaalala kung saan niya nakilala ang Marco Lopez na yun. Sigurado siyang kilala niya ang lalaki dahil pamilyar ang itsura nito. Hindi lang niya matandaan. Pagkatapos niyang kumain ng tanghalian, ay pumunta siya sa talyer at pina-estimate ang magastos sa kanyang kotse. At pagkatapos, ay umuwi siya sa bahay ng mga magulang niya. Pagkarating niya, ay nagmano lang siya sa kanyang mga magulang at tumuloy na siya sa kanyang silid. Kahit bibihira siyang umuwi roon ay hindi pinabayaan ng kanyang inay ang silid niya. Parati itong malinis. Naroon pa rin sa ibabaw ng headboard ng kanyang kama naka-display ang mga pictures niya noong high school. Sa isang larawan ay nakasuot siya ng stripe na blue at yellow cheering uniform at may hawak namang pompons sa isa pang larawan. Sa isa pa ay kasama niya ang kanyang mga barkada. Lahat sila ay nakatawa habang nakaturo sa kung saan. Naalala niya na nang kuhanan iyon ay pinagtatawanan nila si McCoy, ang payatot nilang kaeskwela. Naalala niyang ang picture na iyon ay nakalagay rin sa kanilang yearbook. Hinagilap niya yun. Pinuklat niya ang yearbook sa bandang likuran kung saan makikita ang pictures ng mga activities ng school ay halos silang magkakabarkada ang laman. Nasa section 2 man sila ay sila pa rin ang pinakapopular sa kanilang school. Lahat kasi sila ay membro ng pep squad na humahakot ng awards kapag may inter-school competitions. Tiningnan niya ang pictures ng mga graduates ng batch na iyon. Nagsimula siya sa section 1. Nakita niya agad si McCoy roon. Nang tingnan niya ang caption sa ilalim ng larawan, ay namutla siya. Marco Lopez?
The science genius? Siya ba to? Gus! Kaya naman pala parang galit sa akin. Pero paano naman siya nagmukhang tao ngayon? Kausap pa niya sa kanyang sarili. Naalala niya ang mga ginawa ng mga barkada niya noon dito, pati na rin ang ginawa niya noong prom night. Hindi niya makakalimutan ang ginawa niyang pamamahiya kay McCoy noong prom night na iyon, sa utos na rin ng kanyang mga kabarkada. Hindi siya naging masaya sa prom night na iyon. Nagilty siya ng husto sa ginawa niya kay McCoy pero wala siyang choice. Hindi na rin niya nakita si McCoy ng mga sumunod na araw. Gusto sana niyang humingi ng apology rito, ngunit bigla na lamang itong nawala. Maski noong graduation ay hindi ito dumating. Nang makagraduate sa high school ay tumuloy na siya sa Manila at naging busy sa kolehiyo. Pagkalipas ng mga taon ay tila nakalimutan na rin ni Samantha si McCoy, pati na rin ang guilt na nararamdaman niya rito noon at hanggang ng mga sandaling iyon. Ibinalik niya ang yearbook sa estante at bumaba na upang kumain. Marco Puensabio. Hindi alam ni Marco kung ano ang dapat niyang mararamdaman sa muling pagkikita nila ni Samantha Ramos. Kung tutusin ay dapat na magpasalamat siya rito. Dahil dito at sa mga kaibigan nito noong high school ay triple ang ginawa niyang pagsisikap, kahit likas namang mayaman ang kanyang pamilya. Nais niyang ipamukha sa mga ito na siya si McCoy, ang lalaking nilait na mga ito ay hindi na maaari pang maliitin muli. Ngunit dahil din sa mga ito ay natruma siya noon. Pagkatapos ng prom nila noon ay lumuwas na siya sa Manila. Humingi na lang siya ng special exam sa kanyang mga guro para makagraduate. Pinagbigyan naman siya ng mga teachers niya dahil matataas naman ang mga grades niya. Hindi na rin siya umati ng graduations. Nagsikap siya, nag-gym, nag-workout ng gusto. Hindi naman siya nabigo dahil naging maganda ang kanyang katawan. Nag-graduate siya sa college na cum laude sa kursong Chemical Engineering. At ngayon, may dalawa na siyang sariling kumpanya. Ilang taon niyang pinaghandaan ang kanilang pagkikitang muli ni Samantha. Inaasahan niyang magugulat ito sa kanyang hitsura. Magugulat din ito kung malalaman nito ang kanyang narating. Ngunit nang pumunta ito sa kanyang opisina at makita siya, ay hindi siya nito namukhaan man lang. Iyon ang hindi niya inaasahan at lalong hindi niya inaasahan na ngayon ay taglay pa rin ito ang kagandahang nagpabaliw sa kanyang batang puso noon. Gusto niyang matawa nang makita ang ekspresyon ng mukha nito nang makita siya. Halatang humanga ito sa kanya, physically. Usam, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malaman ang gagawin pagdating sa iyo. Sa isip-isip niya, kinahaponan ay tumuloy si Samantha sa opisina ni Marco. Nang makarating siya sa 7th floor ay hindi na niya pinansin ang babaeng nasa reception desk. Tumuloy agad siya sa sekretarya ni Marco. Sinabi niya rito ang sadya niya sa boss nito. Tumawag muna ito sa intercom bago siya pinatuloy sa opisina ni Marco. Hi! Nakangiting bati niya kay Marco. Hi! Tila alanganing bati nito sa kanya. What can I do for you? Nagpunta ako sa talyer at kumuha ako ng estimate sa damage ng kotse ko. Ito oh, inabot niya rito ang hawak na papel. Nakakunot noong tiningnan nito iyon. Is there anything wrong? Tanong niya rito. Well, estimate lang pala ito eh. Paano kung sobra pala ito o di kaya naman ay kulang? E di babalik ka na naman dito. Bumalik ka na lang dito kapag naipaayos mo na ang damage ng kotse mo para wala na tayong pag-uusapan pa. Tugon nito. Ganon? Sayang naman pala ang pagpunta ko rito. Naiinis na sabi niya. Sabi ko naman sa iyo ay ipakita mo na lang ang resibo eh. Giit nito. Sorry ha. Naturally kasi ay dapat ang nakabangga ang nag-aasikaso nito at hindi ang nabangga. Sarkastikong sabi niya. You don't have to be sarcastic. I told you, marami akong inaasikaso sa ngayon. Iyong nakabangga sa iyo hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Wala ka ba talagang pakialam sa ibang tao? Hoy McCoy, masyado ka yatang maarti para kang hindi lalaki ah. Pagtatakip niya sa nararamdamang guilt. Once a bitch is always a bitch. Pabulong nitong sabi na narinig naman niya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang ganda mo. Mabuti at alam mo, yabang nito, siguro wala ka lang pera kaya ayaw mo akong bayaran. Nangaasar na sabi niya, makulit ka. Kung ayaw mo sa suggestion ko, bahala ka. Ang kausapin mo na lang ay ang tunay na may-ari ng sasakyang nakabangga sa iyo. Ikaw na rin ang bahalang maghanap sa kanya. Sabi nito, sandali lang, wala namang ganyanan. Sobra ka naman. Sige, payag na ako sa suggestion mo. Ako na muna ang mag-abono. Iyo naman pala eh. Nakangiting pahayag nito. Sige, babalik na lang ako kapag naipaayos ko na ang sasakyan.
Pagtatapos niya, "See you." Nakangisi ito nang tingnan niya. "Che, pumugi ka lang, ang yabang mo na. Kung hindi ko pa alam, patay na patay ka sa akin noong araw." Napakunot noo ang lalaki. "Oops, wag kang mag-deny, don't tell a lie. Aminin." Hindi na niya hinintay ang sasabihin nito. Lumabas na siya ng opisina nito. Agad na dinala ni Samantha ang kotse niya sa talyer at nagtaksi na lang siya pauwi. Pagkarating niya sa bahay ay binuksan niya ang kanyang mailbox at kinuha ang mga sulat doon. Habang kumakain ay inisa-isa niya ang mga sulat. Kalimitan doon ay mga bells. Itatabi na sana niya ang mga iyon nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang maliit na envelope. Isang invitation sa kanilang high school reunion. Paano kaya nila nalaman ang address ko rito? Naisip niya. Baka hinigi sa mga inay. Binasa niya uli iyon at napangiti. Nang mga sandaling iyon pa lang ay excited na siya sa darating na Sabado na iyon. Gaganapin ang pagtitipon sa function room ng isang bagong tayong hotel sa katabing bayan ng San Miguel. Dadalo kaya si McCoy? Muli siyang napangiti. Marco Puensabio. Naalala niya si Samantha. Masyado siyang natawa sa ginawa nito ng umagang iyon. Hindi niya inakalang malakas din pala ang sense of humor nito. Nung high school sila ay puro kasupladahan ang nakita niya rito. Well, not really, he must admit. Kaya nga siguro niya ito niyayang magsayaw noong prom. Dahil nakita niya sa mga mata nito na iba ito sa mga kaibigan. But that was before the prom night. After that, nalaman niyang wala itong ipinagkaiba sa mga kaibigan nito. Naputol ang pag-iisip niya nang tumunog ang telepono. Agad niyang dinampot iyon. Ang kanyang ina ang tumawag at nangumusta sa kanya. At sinabi nito na may invitation siyang dumating. Invitation para sa high school reunion nila. Tinanong niya ang kanyang mama kung bakit excited itong ibalita sa kanya ang high school reunion nila. "Matanda na kami, iho, ng papa mo. Gusto naming magkaapo. Baka naman maunahan ka pa ni Matil. Isa pa, baka mamaya may makita kang babae sa reunion. Iyong pwede mong pakasalan, iho." Tila nagpapantasya ang kanyang ina. Bigla na namang sumagi sa isip niya si Samantha. Sigurado siyang dadalo ito, and he wanted to see her again. "Sige ma, dadalo na lang ako ng reunion." "Ay, salamat naman, iho." Samantha's Puensabio. Nang makauwi ay agad siyang naghanap ng formal dress sa kanyang closet. Nang wala siyang magustuhan ay nagdesisyon siyang bumili na lang ng bago. Kinabukasan ay pumunta siya ng Rustan kasama ang kaibigang si Gladys upang bumili ng damit. Isang spaghetti strap na long dress ang kanyang nagustuhan. Excited siya sa kanilang high school reunion. Marco Puensabio. Naghanda ng husto si Marco para sa reunion. Pumunta siya sa barbero at nagpagupit ng buhok. Hindi pa man Sabado ay ipinaplansya na niya kay Loding ang kanyang susuotin. Para siyang teenager na hindi niya maintindihan. Araw ng Sabado, umaga pa lamang ay umuwi na si Samantha sa San Miguel. Gusto niyang makapagpahinga bago pumunta sa reunion sa gabing iyon. Pagdating sa kanilang bahay, ay agad niyang sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa reunion. Kinahapunan ay naghanda na siya para sa reunion nila. "Ang ganda naman ng anak ko, manang-mana sa akin," sabi ng kanyang inay pagbaba niya sa sala. "Aba naman, ako yata ang ama," sabad naman ng kanyang itay. Natawa na lamang siya. Maya-maya ay nagpaalam na siya sa mga ito at tumuloy na sa pagdarausan ng kasiyahan. Ngunit sadya tanggalit sa kanya ang pagkakataon. Kung kailan naman siya malapit na sa pupuntahan ay saka naman tumirik ang sasakyang inarkila niya. Hindi pa man din siya marunong magmekaniko. Lumabas siya sa kotse. Pinagpawisan siya sa loob dahil wala ng aircon. Mabuti na lamang at waterproof ang kanyang makeup. Lalo pa siyang nainis nang mapansing panay tricycle lamang ang dumaraan. Gusto niyang tawagan ang hotel at magpasundo subalit hindi naman niya alam ang phone number doon. Nasa kalahating oras na rin siyang nakatayo roon at gusto na niyang umiyak. Nasayang lang ang paghanda niya para sa gabing iyon. Nasa gitna siya ng pagmuni-muni nang may humintong kutsi sa tabi niya. Bumukas ang bintana niyon. Si McCoy ang nakita niya. "Need a lift?" Tanong nitong nakangiti pang tila natutuwa sa sinapit niya. Nainis siya, tatanggihan sana niya ang offer nito but she could not afford to refuse his offer. Bumaba ito mula sa sasakyan nito. "Baka naman maliit lang ang sira," sabi nitong pumasok sa loob ng dala niyang sasakyan. "Kaya naman pala, ubos na ang gas mo. Are you that dumb?" "Hoy, hindi ako dumb. Patingin nga, abiryan."
Pinaurong niya ito at tiningnan ang gods ng gas. Nawala sa isip niyang magpakarga ng gasolina sa sobrang excitement niya. Tinawagan niya ang kanyang ama at nagpresenta naman itong lagyan na lang ng gas ang kotse at ito na rin ang mag-uwi niyon. Ipinagbili nitong iwanan ang susi sa ilalim ng gulong sa likod. Muli siyang sumilip sa loob ng sasakyan upang kunin ang susi. Alis dyan, ilalak ko pa ang kotse. O baka naman gusto mong dito ka na muna. Nainis na sabi niya kay McCoy. Masyado ka namang suplada. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Baka gusto mong iwanan na lang kita. Banta nito. Hindi mo matitiis na iwanan ako rito, no? May crush ka sa akin, remember? Ganti niya rito. Napakunot noo ito. Oh, sabi sa iyo huwag kang magdindinay. Marco points of view. Nasurpresa siya sa gayak ni Samantha. Lalo itong gumanda sa kanyang paningin. Mukha itong model. Ano ba ang meron sa babaeng ito? Lihim niyang naitanong sa isip niya. Habang nasa daan, napansin ni Samantha na tila tense si Marco habang nagmamaniho. Hoy, ano bang problema mo? Nasi-CR ka ba? What are you talking about? Para karyang hindi mapakali eh. Ganito lang talaga ako kapag natigilan ito. Tila hindi alam ang dapat sabihin. Ano? Sige ituloy mo, sabi niyang medyo natatawa. Ano ka ba? Hindi ako nasi-CR basta mahirap ipaliwanag. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, naiintindihan kita. Tinapik-tapik pa niya ang likod nito na lalo pa yatang ikinatins nito. Stop that! Sabi nito. Ikaw ang bahala. Ito effective ba? Ikinawit niya ang kaliwang hintuturo sa kanan at kinagat pa ang labi. What in the world? Napanood ko ito sa TV, tingnan mo ang kamay ko para... Anong akala mo sa akin? Aso? German Shepherd. Nangiinis niyang sabi. Sumusubra ka na, Samantha. Call it. Relax ka lang, it was just a joke. Nakangiti niyang sabi. Kahit naman sino hindi ka mapagkakamalang aso, no? Ang pugi mo yata ngayon, McCoy. Nang sabihin niya yon ay napansin niyang nag-blush ito. Oy, nagbablush. Tukso niya. Napakunot noon naman ito. What did you say? Galit ang tono nito. Sabi ko, basa na siguro ang kilikili mo sa pagbablush. Sa kanyang pagtataka ay lalong namula ang mukha nito. Totoo nga yata, hindi siguro naglagay ng antiperspirant. Lalo siyang natawa. Maya-maya ay natatawa na rin ito. Kaya naman hanggang sa makapasok sila sa hotel ay pareho pa rin silang nakangiti. May nakita silang mahabang misa. May dalawang babaeng nakaupo roon. Class of 89. Tanong ni Samantha sa babae. Yes, Samantha? Samantha, ikaw nga? Remember me? I'm Evelyn. Tila gusto yata niyang himatayin ng mga sandaling iyon. Ito ang babaeng sa pilitang ipinakasal ng kanyang mga barkada noon kay McCoy. Hindi pa rin naman nagbabago ang hitsura nito. Of course, kumusta ka na? Tanong niya rito. Ito, okay pa rin naman. Siya pa ang boyfriend mo? Tanong nitong itinuro si Marco na nasa tabi niya. No, hindi mo siya nakilala, ano? Siya si McCoy, sabi niya kay Evelyn. Nakita niya ang nginitian ito ni Marco. Grabe naman, Marco, ang laki ng ipinagbago mo, kinikilig na sabi ni Evelyn. Well, ganun yata talaga ang buhay, nagbabago. Nakangiting pahayag naman ni Marco. Pumasok na sila sa maluwang na ballroom ng hall. Marami ng tao roon, nasa tabi pa rin niya si Marco nang lumapit sa kanila sina Sheila at May na namukhaan niya agad. Nagkukumustahan silang tatlo. Maya-maya ay pinakilala niya si McCoy. By the way, this is McCoy, girls. Naalala ninyo pa ba siya? Napanganga ang mga ito. You mean, si McCoy? Nakakunot noong tanong ni Sheila. Oo nga. Si Marco Lopez, right? McCoy? Nagbibiro ka ba? Tanong ni May na inilahad ang kamay na tila nagpapahalik doon kay Marco. Inabot naman ito iyon, ngunit hindi hinalikan. Simpleng tango lang ang isinagot nito at halata sa mukha ang pagkasiwa sa dalawang babae. Napasimangot si Samantha sa ginawa ni May. Masyado itong maarte at naiinis siya sa ikinikilos nito. Hindi pa rin kumibo si Marco bagkos ay tumango lang ito. Maya-maya ay nagpaalam ito sa kanila dahil may nakita raw itong mga kakilala. I still can't believe na siya si McCoy, ang gwapo niya. Samantalang noon ay payatot na baduy pa. Boyfriend mo ba siya? Tanong ni May sa kanya. No. Nagkataon lang na nagkasabay kami ni McCoy. Pahayag ni Samantha sa dalawa. I read somewhere na bachelor pa rin si McCoy, the most eligible in town. Only girls from the elite society ang magiging girlfriends niya.
Right, Samantha? Kulang na lang ay sabihin ni May na kahit kailan ay hindi siya papatulan ni McCoy. Nainis na talaga siya rito. Hindi ako mahilig mag-research tungkol sa mga lalaki. Sagot ni Samantha. Si Sheila naman na tila naiinis din sa inasal ni May ay napangiti. Siyempre pa Sam, tayo ang hinahabol at never tayong manghabol ng mga lalaki. Right, May? Whatever guys, I saw someone I know over there. Sige Samantha, good luck na lang sa agwa di agugo mo. By the way, what kind of business name is that? And Sheila, magpa-slim ka naman, baka sa susunod ay hindi ka na magkasya sa pintuan. Tumawa pa si May ng malakas bago umalis sa kanila. Ang yabang naman ng babaeng yan, hindi naman kagandahan, sobrang payat. Kung alam ko lang na ganyan yan, hindi ko na inimbitahan. Inggit lang yan, kasi may crush yan dati sa Peter ko. Sabi ni Sheila. Ah, ikaw pala ang organizer nito. Sabi naman ni Samantha. Oo naman no. At yung bruhang yan ay excited ko pa namang makita iyon. Yun pala talagang nag-evolve na ng tuluyang sa pagiging demonyeta. Hayaan mo na siya, Sheila. Hindi naman totoo ang sinabi niya eh. Why you look beautiful? Besides, natural lang naman na mag-gain ka ng weight. 3 na ang anak mo eh. Sabi naman ni Samantha kay Sheila. Nagsimula na ang kasiyahan sa reunion at maya-maya lang ay nag-announce na ang host na kunin na lang ang kanilang souvenir kay Evelyn. Sinabi rin ito na pwede silang magpakuha ng litrato sa dulo ng bulagan kung saan naroon ang photographer. Agad niyang hinanap si Evelyn ngunit nang makita nito ay pinagkakaguluhan na ito ng kanyang batchmate. Nagpasya siyang hindi na muna kumuha ng souvenir at magpakuha na lang muna ng litrato. Papunta na sana siya ng photographer nang may pumigil sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita niya si Marco. Oh, nandyan ka na pala, ano ang atin? Nakangiti niyang tanong dito. Let's go, ihatid na kita, sabi nito. Anong let's go? Magpapakuha pa ako ng picture, sayang naman yun. Hanggang ngayon pala ay mahilig ka pa rin sa mga ganyan. Pahayag nitong medyo natatawa. Aba, sayang naman ang bihis ko kung hindi makukuha na ng litrato no? Tara, samahan mo ako. Hinila niya ito patungo sa photographer. Tara na. Sabi niya kay Marco na nag-aatubili at tila nahihiya. Ikaw na lang kaya? Sabi nito. No way, hindi pwede. Bilis na at nainip na sila. Pumwesto sila sa lugar na itinuro ng photographer. Ubod tamis siyang ngumiti. Nangangawit na ang panga niya ay hindi pa rin nagpa-flash ang kamera. Lumingon siya kay Marco. Kaya naman pala, tawa ito ng tawa habang nakatingin sa kanya. Nainis siya rito. Ano ba? Nanakit na ang pisngi ko, ayaw mo pang umayos. Nagpapakyut ka ba? Natatawa lang ako sa'yo, para kang bata na sabik magpa-picture. Ah, ganon eh. Ikaw, ano naman ang drama mo? At nakaakbay ka pa sa akin ha? Pinindalatan niya ito ng mga mata. Noon naman biglang nag-flash ang kamera. Nanlalaki ang mga mata niya na nakaharap dito, habang ito naman ay nakaakbay sa kanya at tumatawa. Ano ba yan? Bakit bigla mo naman kaming kinunan? Inis na tanong niya sa natatawa na ring photographer. Sorry po ma'am, hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Pati ang assistant nito ay tumatawa na rin. Magsama kayong 3. Sabi niyang tinalikuran ang mga ito. Humabol naman sa kanya si Marco. Don't be such a baby. Tara ulitin na lang natin. Nakangiting pag-aalo nito sa kanya. Don't be such a baby? Gaya niya sa sinabi nito at nilukot pa ang mukha upang ipakita rito ang pagkainis. Isang shot lang ang pwede no? Ayoko na. Okay lang yun, babayaran ko na lang. Sabi naman ni Marco. Hindi na, Marco. Wow, ngayon ko lang narinig mula sa iyo ang pangalan ko ah. I think I like the way you say it. Nanunuksong sabi nito na ikinapamula ng bisngi niya. Tara na nga, Marco. Sa labas ng function room, ay nakita nila si Sheila na kinamayan ang mga tulad nilang papalabas ng hall. Paano Sheila? Mauna na kami. Paalam niya rito. Bakit naman? Maaga pa. Reklamo naman nito. Inagyaya na itong si McCoy. Nasiraan kasi ako ng kutsi at nakisabay lang ako sa kanya. Bulong niya rito. Nang lingunin niya si Marco, ay nakangiti ito. What's so funny? Tanong niya rito. Nothing. Anitong pinipigil na matawa. Sige, Sheila, mauna na kami. Baling nito kay Sheila. Makahulugang umiti si Sheila kay Marco na lalo niyang ikinainis. Sige, ingat kayo. See you next time. Nakipagbiso pa ito sa kanila. Palabas na sana sila ng hotel nang marinig ng tumawag si May.
Marco! Tawag ni May. Napilitan tuloy silang huminto. Yes? Nawala ang ngiti ni Marco. Here's my calling card. You can call me anytime. Anytime at all. Can I have your number? Pinapaos pa ni May ang boses nito. Napasimangot si Samantha. Wala pa ring ipinagbago si May. Flirt pa rin ito. Nahalata yata iyon ni Marco. Kaya nagmadali itong kumuha ng calling card sa wallet at iniabot kay May. I'll call you. Sabi pa ni May na lumapit pa kay Marco at tumalik. Agad namang nag-iwas ng mukha si Marco, kung hindi ay tiyak na sa labi ito mahahalika ni May. Bye! Tumalikod na si May nang hindi man lamang siya pinansin. Ganun ba talaga ang kaibigan mong yun? Naiiritang tanong ni Marco habang hinihintay nila ang kotse nito. Kinukuha pa yun ng wallet. Excuse me, sa iyo lang siya nagpaalam so I guess it's safe to say na kayong dalawa ang magkaibigan ngayon. Close kayo? Tanong ni Samantha. Dito tuloy niya na ibaling ang inis niya kay May. Kaya siguro lumaki ang dibdib, punong-puno na ng calling cards. Natawa si Marco sa sinabi niya. Tawa ka ng tawa. Lagot ka kapag nagsimula siyang tumawag sa office mo. Baka puntahan ka pa. Magdusa ka, binigyan mo pa kasi. Sino naman ang nagsabi sa iyo na calling card ko ang binigay ko sa kanya? Noon dumating ang sasakyan nito. Pagpasok sa loob ng kotse nito ay pareho silang tumatawa. Mabagal ang pagpapatakbo ni Marco ng sasakyan, a very responsible driver. Naisip niya. Relax si Samantha sa biyahe ni hindi niya namalayang naidlip siya. Naalimpungatan siya ng bahagyang bumilis ang takbo ng sasakyan. Napansin niyang ibang daan ang tinatahak nila. Hey, hindi ito ang daan pabalik sa San Miguel ah. Saan tayo pupunta? Tanong niya rito. Ngunit hindi ito sumagot. Sagutin mo nga ako saan tayo pupunta. Don't tell me kinikidnap mo ako. Shut up! Huwag kang masyadong magulo dahil baka mawala sila sa paningin ko. Sabi nitong tutok na tutok ang mga mata sa isang sasakyan na ilang metro ang layo sa kanila. Pamilyar sa kanya ang sasakyang sinundan nito. Ang Mercedes-Benz yon na nakabangga sa kanya. Nang pumarada na ang Mercedes-Benz, ay pumarada din sila sa di kalayuan. Akmang bababa na si Samantha, ay pinigilan siya ni Marco. Hinawakan siya nito sa kamay. Marco points sa view. Mautak talaga ang kapatid niya. Siyempre nga naman ang huling lugar na maaari niyang hanapin ay ang lugar kung saan sila lumaki. Swerte nga lang na nakita niya si Noel. Ngunit dahil nasa tabi lamang niya si Samantha, na naghihintay ay halos nalimutan na niya ang sadya niya sa lugar na yun. He liked the feeling na katabi lang niya ang babae. At pareho silang tahimik. Ayaw na nga sana niyang bitiwan ang kamay nito. Pakiramdam niya ay hindi na niya makokontrol ang sariling halikan ito. Ngunit natatakot naman siya sa magiging reaksyon nito. Baka sabihin nitong hindi siya nababagay rito tulad noon. He doesn't want to be rejected by the same woman twice. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Para bang he can stay inside that car with Samantha forever. Isa pa, naaalala niya ang mga biro nito. Ipinagpalagay na lamang niya na marahil ay crush pa rin niya ito. And at the back of his mind ay itinuturing pa rin niyang goal si Samantha. Isang trupe na hindi niya makuha-kuha. Bumaling siya sa direksyon nito, alam niyang naiinis na ito sa paghihintay nila sa loob ng sasakyan. In his eyes, she was becoming more and more beautiful sa bawat oras na kasama niya ito. Was that possible? Do you know that you look great tonight? Maya-maya ay sabi niya rito. Alam ko, pero ano naman ang koneksyon yun sa paghihintay natin dito? Natawa siya sa sagot nito. This woman sure knows how to make life easier. Sabi niya sa isip niya. Nang muli niya itong sulyapan ay nakakunot na naman ang noo nito. Napangiti na naman siya. Everything she did seems to be so natural kahit ang pagkunot noo. He had never seen any woman who looked beautiful in that way. Samantha, can I kiss you? Biglang kumabog ang dibdib ni Samantha. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot kay Marco. Bakit naman kasi nagpaalam pa ito? It would have been more easier if he just did it. She would be surprised, pero ganun naman talaga dapat. Hindi siya mapakali sa kinauupuan. Sinulyapan niya ito. He was looking at her intently. Hinaplos nito ang mukha niya. Pakiramdam niya ay nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. You are still very beautiful, Samantha. Please forgive me if I can't help myself. Sabi nito bago bumaba ang mga labi sa kanya. The kiss must have lasted for a full minute. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nakatulala siya.
Wala sa isip na hinaplos niya ang kanyang mga labi. Pwedeng mag-request? Maya-maya ay tanong niya rito. Ano yun? Nagtataka ang tono nito. Isa pa, pwede? Natawa ito ng malakas at niyakap siya. Matapos ay muli siyang tinitigan at hinalikan. Iba na ang paraan ng paghalik nito. Tila naghahanap. The kiss made her hot and the feeling was new to her. Parang may kulang pa. Kaya naman hinawakan niya ang dibdib nito at hinaplos iyon. Noon ito bumitaw sa kanya, matamang nakatitig ito sa kanya. Hindi niya mabasa ang nasa mga mata nito. Ito rin ang unang nagbawi ng tingin. What's wrong? Naguguluhan niyang tanong dito. Everything. Sabi nitong bumaba ng kotse. Agad naman siyang sumunod dito. Dumiretso ito sa bahay kung saan pumasok ang teenager na lalaki. Sinundan niya rin ito. Naguguluhan pa rin. Nang nasa tapat na sila ng pinto ay bumaling ito sa kanya. Ikaw ang kumatok. Kapag binuksan na ay saka ako papasok. Dito muna ako sa gilid, sabi nito. Tila nalimutan na nito ang namagitan sa kanila sa loob ng kotse. Tumango lang siya at kumatok na sa pinto. Agad namang binuksan iyon ng teenager na babae. You? What are you? Hindi pa man natatapos ang sasabihin ng babae ay bigla namang nagpakita rito si Marco. Kuya! Isasara sana ng babae ang pinto, ngunit mabilis na iharang ni Marco ang mabisig nito sa pinto, tuloy ay naipit iyon. Ouch! Sumusubra ka na talaga, Matilda! Sabi nitong hindi na maipinta ang mukha habang nasa pagitan pa rin ng pinto ang braso. Sorry na! Ikaw naman kasi! Paano mo kami nakita? Buksan mo ang pinto, Matilda! Nagbabanta ang boses ni Marco. Napilitan naman si Matilda na buksan ang pinto. Tumuloy sa loob si Marco at sumunod naman siya. Nasaan ang magaling nating pinsan? Dumagundong ang boses nito, halatang natatakot na rito si Matilda. Noon lumabas ng banyo ang teenager na lalaki. Sumakay na kayo sa kotse ko. Nasaan ang susi ng Benz? Inaabot naman agad ng teenager na lalaki ang susi kay Marco. Agad nito yung inilagay sa bulsa. Tumalima naman ang dalawang teenager. Nakasunod sa dalawa si Marco at siya naman ay nasa likod nito na para bang wala sa sarili. Hindi mo na hinatid si Samantha sa bahay nila. Inuna muna ni Marco na ihatid ang mga teenager sa bahay nila Marco. Nang makarating sa bahay, ay pinatawag ni Marco ang mga magulang niya sa katulong. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat na naroon dahil batid niyang affair yon ng pamilya. Kaya nagpaalam siya kay Marco na maghintay na lang siya sa beranda. Madaling araw na at pagod na rin siya kaya hindi niya namalayang nakatulog siya roon. Matapos pagsabihan ni Marco ang kapatid at pinsan niya, ay agad na pinaakyat niya ang mga ito sa kanya-kanyang silid ng mga ito. Naiwan siya sa sala kasama ang mga magulang niya. By the way, Iho, who is that girl you are with? Ni hindi mo natuloy siya na ipakilala sa amin. Talaga naman niyang si Noel, oh? Schoolmate ko ho nung high school ma. Tugon niya. Nagtanan ba kayo, Iho? Tila nananansyang tanong ng kanyang mama. Ma naman, I'm too old for that. Natatawang sabi niya. Aba, kung ganun ay bakit kasama mo rito at hindi mo muna inihatid sa kanila? Madaling araw na. Nagdududa pa rin tanong ng kanyang mama. Ihatid ko na sana siya ma. Kaya lang ay nakita ko si Noel kaya naman sinundan ko na agad at baka makatakas pa. Aba, paano na ngayon yan? Alangan namang ihatid mo pa. Wala naman tayong driver at umuwi na kagabi. Nag-alalang sabi ng kanyang mama. Huwag ka na ngang makialam sa panganay mo. Saway ng kanyang papa sa kanyang mama. Nakakasalan mo naman yata ang babae, Iho. Mukha naman siya mabait, Iho. Saka magaling kang pumili. Maganda rin siya. Tulad ko. Puno ng pag-asang sabi ng kanyang ina. Mo, nasaan na ba ang babae, Iho? Ano na ang gagawin mo? Don't worry about her, mama. Madali naman siyang kausap. Ako na ang bahala sa kanya. Siguraduhin mo lang ha, banta sa kanya ng kanyang mama. Nang makaakyat na ang mga magulang niya, ay pinuntahan niya si Samantha sa beranda. Nakita niya itong mahimbing natutulog sa upuan. Gigisingin na sana niya ito, pero naawa siya. Kaya binuhat na lang niya ito at dinala sa guest room. Nang ibaba niya ito sa kama, ay bahagya pa itong umungol na para bang sarap na sarap sa pagtulog. Naupo siya sa gilid ng kama at muli itong pinagmasdan. Hindi yata siya magsasawa sa maganda nitong mukha kahit patitigan niya ito sa buong buhay niya. She had a very refreshing appeal na tila ba nakakatanggal ng pagod. Hinaplos niya ang makinis nitong pisngi, hindi rin siya nakatiis at dinampian niya ng halik ang mga labi nito. Kahit naman tulog ay para bang nagpapaanyaya itong halikan pa niya ng gusto. Pinigilan niya ang kanyang sarili, baka iba ang gawin niya.
Inalis niya ang sapatos nito, hindi naman sinasadyang malilis ang damit nito. Tumayo na siya at kinumutan ito, hinalikan niya ito sa noo bago lumabas ng silid. Kinaumagahan, nagising si Samantha sa lamig ng paligid. Nang magmulat siya ng mga mata ay bahagya pa siyang nasilaw sa liwanag na nagmumula sa labas ng silid. Napabalikwas siya at naupo sa kama. Hindi niya silid yun. At naalala niya ang nangyari nung nagdaang gabi. Tumayo na siya dahil bahagya nang nanakit ang kanyang pantog. Napansin niyang ang pintong katabi ng silid na pinanggalingan niya. Nagmamadali niya iyong pinuksan. Halos napasigaw siya sa gulat nang makita roon si Marco na hubot-hubad habang nakatapat sa shower. Natutop niya ang bibig at tila napako na ang mga paa sa kinatatayuan. Tila hindi yata nito narinig ang pagbukas ng pinto ng banyo dahil patuloy lang ito sa paliligo. Nang lumingon ito sa gawin niya ay nagulat na napatalo nito. Agad nitong inabot ang tuwalya at itinakip sa katawan. Habang siya ay nakanganga pa ring nakatingin dito. "What are you doing here? Paano ka nakapasok?" Gulat pa ring tanong nito. Hindi pa rin siya nakabawi sa pagkabigla. Hindi niya alam kung dahil noon lang siya nakakita ng lalaking nakahubad o dahil nasyak siya sa ganda ng katawan nito. "Stop acting like that." Tila naman naiirita ito sa reaksyon niya. Noon lamang siya nakabawi. "Bakit naman kasi hindi ka naglock ng pinto? Saka bakit hindi mo ako hinatid sa amin?" "Can we talk about that later? Hintayin mo ako sa kwarto mo. Magbibihis lang ako." Utos nito. Maya-maya ay pumasok na ito sa silid niya. Nang lumapit ito, ay nalanghap niya ang preskong amoy nito. Ang bango mo naman. Pakagat nga. Biro niya rito. "Will you stop that? Bakit ba you are acting as if..." Hindi nito itinutuloy ang sasabihin. "Never mind. Anyway, I'm sorry about last night. Ihahatid naman talaga kita, kaya lang hating gabi na at nakatulog ka sa beranda. I'm very sorry, but don't worry, pagkakain natin ay ihatid na kita sa inyo." "Salamat. Mag-ayos ka na, hihintayin na lang kita sa ibaba." Sabi nito bago lumabas ng silid. Naabutan ni Samantha si Marco sa komedor, kausap nito sa hapagkainan ang mama nito. Nang makita siya, agad itong tumayo at ipinakilala siya sa mama nito. "Ma, this is Samantha. Sam, ang mama ko." "Good morning po." Magalang niyang bati rito. "Good morning din, Iha. Please sit down." Nakangiting sabi nito sa kanya. "So, ka-eskwela ka pala nitong si Marco noong high school." "Ganun na nga po, ma'am." Tugon niya. "Don't call me ma'am, Iha. Tita would do." Sabi nitong inabot pa sa kanya ang platong puno ng itlog. Nang matapos kumain ay inihatid na siya ni Marco sa bahay nila. Bago siya bumaba ng kotse nito, ay niyaya niya itong pumasok muna sa kanila. "Tuloy ka muna." "Hindi na, sa susunod na lang. May kailangan pa akong asikasuhin." "Again, I'm sorry sa nangyari kagabi." "Okay, sige." Aktong bababa na siya ng kotse nang pigilan siya nito at biglang hinalikan sa mga labi. Mabuti na lamang at tintid ang salamin ng kotse nito, kung hindi ay tiyak na makikita sila ng kanyang mga magulang. "Why did you kiss me?" Tanong niya rito pagkaraan. "I don't know." Tila naman hindi nga nito alam ang ginawa. Natawa tuloy siya. "Ikaw ha? Nakakarami ka na. Mabuti na lang I like it when you kiss me. Bye," sabi niya at bumaba na. Marco Puensabiu. Isang araw sa opisina niya, dumating si May. "What are you doing here? Sino ang nagpapasok sa'yo?" Ngumiti lang ito ng matamis. Halatang nagfi-flirt sa kanya. Lumapit ito sa kanya at umupo sa ibabaw ng kanyang misa. Bigla siyang napatayo. He knew she was seducing him. "I'm sorry, May. You came to the wrong guy." Naiinis na tugon niya rito. "Okay man, Marco. I'm giving you this opportunity. Grab it now." Minsan lang ito. Nangangakit ang busis na lumiyad pa ito. "Get out, May. And please, don't come back. Hindi ko na nga ibinigay ang calling card ko sa'yo. You still track me." Tila napahiya naman ito at tumayo na mula sa misa. "Sino ba ang gusto mo ha, Makoy? Si Samantha? Hanggang ngayon pala ay crush na crush mo siya? Negritang yun? Well, I can't blame you. Sosyal na siya ngayon, pero ilang lalaki ba ang kinailangan niyang daanan bago siya nagkaroon ng stable business?" Mahabang pahayag nito bago dinampot ang bag at lumabas na ng kanyang opisina. "Totoo kaya ang sinabi nito na ginamit ni Samantha ang katawan para lamang marating ang estado nito sa buhay? Posible kaya yun? Pero parang wala naman sa personalidad nito ang gagawa ng ganun." Kausap niya sa kanyang sarili. Gusto niya itong tawagan at alamin dito ang katotohanang iyon. Saglit siyang nag-alinlangan. Maya-maya lang ay tinawagan niya ito. Pero imbes na tanungin niya ito tungkol sa sinabi ni May, inaanyayahan niya itong
Mag-dinner sila. Nag-uumapaw naman sa tuwa ang kanyang puso dahil pumayag ito. Para siyang isang teenager na makikipag-date sa unang pagkakataon. Samantha Puensa View. Matapos makapananghalian ay nag-ayos agad si Samantha para sa dinner date nila ni Marco. Eksaktong alauna nang dumating ito. Gwapong-gwapo ito sa suot nito. Nasa sasakyan na sila patungong Tagaytay. Hindi nagtagal ay papasok na ang kotse nito sa gate ng isang bahay. Sa iyo ba ito? Yes. Do you like it? Maganda. Maya-maya ay may lumapit na matandang babae at ipinakilala siya ni Marco dito. Ito pala ang caretaker sa bahay na iyon. Maya-maya ay tinawag na sila sa caretaker ng bahay dahil nakahanda na ang kanilang hapunan. Pagkatapos nilang kumain ay wala na silang magawa, parang nagkakahiyaan silang mag-usap. Si Marco ang unang nagsalita. So, ano na ang gagawin natin? Bigla namang namula ang pisngi nito pagkasabi niyon. Natawa naman siya sa reaksyon nito. I can't believe na kahit ang taas na ng narating mo ay mahiyain ka pa rin. Sa iyo lang ako mahiyain, Samantha. Sabi nitong biglang naging seryoso. It was her turn to blush. Nanayo yata lahat ng balahibo niya. Nayakap tuloy niya ang kanyang sarili. Are you cold? Tumabi ito sa kanya, lalong nagdulot iyon sa kanya ng kilabot. Tinubad nito ang suot na sweatshirt at inabot sa kanya at isinandal siya nito sa dibdib nito. Pinagsalikop nito ang mga braso upang yakapin siya. Pakiramdam niya, lahat ng veins niya sa katawan ay nabuhay. Tila naririnig niya ang pagdaloy ng kanyang dugo sa katawan. Tahimik lamang silang nakatanaw sa Taal Volcano. Nang lumingon siya kay Marco ay seryosong nakatingin ito sa kanya. Unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanya. Maalab niyang tinugon ang halik na iyon. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ang mundo. Nais niyang kumapit sa batok nito. Aktong gagawin na niya iyon nang bigla niyang matabig ang baso na nakapatong sa ibabaw ng misa. Bumagsak iyon. Subalit, tila walang anuman iyon dito. Patuloy ang paghalik nito sa kanya. Napakapit na siya sa batok nito. Halos lunod na siya sa sensasyong hatid ng mga labi nito. Nang bigla niyang maalala ang caretaker nito, baka makita sila nitong naghahalikan. Agad siyang kumalas kay Marco kahit ayaw na niyang bumitaw dito. Naalala ko lang baka biglang bumaba si Aling Sita. Natawa naman si Marco. Hindi lang pala ako ang mahiyain. Anitong hinaplos ang kanyang pisngi. Don't worry, hindi naman siya bumababa rito hanggat hindi siya tinatawag. Nakangiti ito ngunit bakas pa rin sa mukha ang panghihinayang. Napangiti na lang siya sa ekspresyon ng mukha nito. Marami pa namang pagkakataon, diba? Biro niya rito. Pwede bang ituloy? Nakangiting tanong nito. Ikaw ha, sobra na yan. Sabay silang nagkatawanan. How about we try the hot tub? Ano ka? Wala akong dalang swimsuit, no? Kahit wala, okay lang. No way. Kidding aside, meron si Mattel sa itaas, ikukuha kita. Sabi nito sa katumayo. Maya-maya ay bumalik na ito, bit-bit ang isang plastik. Ito na lang ang hindi pa nagamit. Inabot nito sa kanyang plastik. Nang buksan niya iyon, ay natuklasan niyang two-piece bathing suit ito. Sige na nga, saan naman ako magpapalit nito? Itinuro nito ang isang shower room. Nang makapagpalit ay nahihiya naman siyang lumabas. Nakita niya si Marco na palapit sa kanya. Are you done? Oo, kaya lang ay sobrang lamig. It's okay, tara na, mainit naman sa tabi. Nang lumabas siya ay nanlaki ang mga mata nito. Gusto niyang takpan ang katawan ngunit agad siya nitong inalalayan papunta sa tub. Inabutan siya nito ng iced tea mula sa misang nasa likuran nito. Ito naman ay umiinom ng kung anong alak. You are really something, Samantha. Of course. Marting sabi niya na ikinatawa nito. Come here. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Agad siyang kinabahan ngunit sumunod din siya sa sinabi nito. Nang makalapit siya rito ay umupo siya sa tila baitang sa tabi nito at sumandal sa bisig nitong nakapatong sa ibabaw ng tub. Pumikit siya. Naramdaman niya ang mga labi nito sa kaniyang liig. Tila siya kinuryente sa nadama. Maya-maya ay nasa mga labi na niya ang mga labi nito. Nalalasahan niya ang alak sa bibig nito at lalo yung nakapagdulot ng kakaibang sensasyon sa kanya. Napakapit siya sa batok nito. Nabitawan niya ang basong tangan, ngunit hindi na nila kapwa napansin iyon. Napadako ang mga labi nito sa likod ng kanyang tainga, pababa sa kanyang liig. She moaned without realizing it. Tumigil ito sa ginagawa. Pagmulat niya ng mga mata, ay natagpuan niyang nakatitig ito sa kanya. Para siyang langong namumungay ang mga mata. Muling bumaba ang mga labi nito. Ang kamay nito ay nasa dibdib niya.
He was kneading her breast softly. Dumako ang kamay nito sa kanyang likuran at inalis ang pagkakatali ng kanyang pangitaas. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang dibdib. He bit one hard tape and gently sucked it, while his hands were exploring her body. Kusang lumiyab ang kanyang katawan nang naramdaman ang ginawa nito. Marco. She called out his name dahil hindi niya alam ang gagawin. Hindi ito tumigil sa ginagawa. Halos mapugto na ang kanyang hininga. She could not wait long. She reached for the garter of his boxers. Tila naman nakaintindi ito. Hinagkan siya nito sa mga labi habang itinatayo siya nito at ito ang umupo sa baitang doon. Iniupo siya nito sa kandungan nito at naramdaman niya ang kahandaan nito. Maya-maya ay nararamdaman niya ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Napakapit siya ng mahigpit sa likod nito sa sakit na nadaman niya. Naramdaman marahil nito ang panginginig ng kanyang katawan. It's okay, Samantha. Hinawi nito ang buhok niya. Muli siya nitong iniangat at iniupong muli. Unti-unting nawala ang sakit at napalitan yon ng sensasyong unti-unting umuubos ng kanyang lakas. Hindi niya napansin ang binti niya ay nakapaikot sa baywang nito. Patuloy pa rin siyang inalalayan nito sa ginagawa. She could not stop dahil parang mababaliw siya kung titigil siya. Hanggang sa tila may sumabog sa kanyang loob and they both shuddered. Nagmulat siya ng mga mata, nakatingin ito sa kanya. Bigla siyang nahiya rito. Tatayo na sana siya, ngunit pinigilan siya nito. Don't. Sabi nitong, muli siyang hinalikan sa mga labi. Iniangat siya nito at napasinghap siya nang maramdaman ang paghiwalay ng kanilang mga katawan. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Finally, sabi ni Marco. Naguluhan siya sa sinabi nito. Anong finally ang sinasabi nito? Sa isip-isip niya. Nang ma-realize niya kung ano ang ibig nitong sabihin ay gusto niyang sampalin ang sarili. Isang malaking katangahan ang pagpapaubaya niya rito. Finally? Ibig sabihin ay iyon lang talaga ang gusto nito sa kanya? At finally ay nakuha nito yun? Siguro matagal na itong plano na gantihan siya sa ginawa niya rito noong high school. Sa isip-isip niya. Kaya pala sa halip na magalit ito sa akin ay parang mabait ito. Iyon pala ay may plano itong gumanti sa akin? Kausapan niya sa kanyang isip. Gusto niyang umiyak ngunit alam niyang lalo lang itong matutuwa kung gagawin niya iyon. Diretso siyang tumingin sa mukha nito. I wanna go home, Marco. Mariin niyang sabi rito. Kung nabigla man ito sa tinura niya ay hindi na ito kumibo. Tumayo ito at inalalayan siyang makatayo. Don't touch me again, I hate you. Alam mo kahit nagbago ka na ikaw pa rin si Makoy na walang kakwinta-kwinta sa mundo. Nagtagis ang mga bagang nito at binitiwan siya. Tumalikod ito, kinuha ang tuwalya na nasa upuan, nagtapi lamang ito at iniwan siya roon. Hindi na siya nag-abalang mag-shower kahit basa pa ang katawan niya ay isinuot na niya ang damit at umakyat pabalik sa bahay. Hindi na siya nagpaalam kay Makoy at basta na lamang umalis ng bahay. Sumakay siya sa bus pabalik sa Manila. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Hindi kasi niya napigilan ang pag-iyak at para siyang batang humagulgol doon. Marco, Puensa View. Naku Marco, ano ba ang nangyari sa kasama mo? Nag-alalang tanong ni Aling Sita sa kanya. Ano po? Ano pong nangyari sa kanya? Kinabahan siya. Abay, umalis na. Ni hindi na nga ako napansin nang lumabas ng bahay kanina. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Iniwanan niya si Samantha upang makapag-isip-isip. Akala niya ay nabigla lang ito dahil sa nangyari sa kanila. Ihahatid na sana niya ito kaya siya bumaba. Iyon pala ay umalis na ito. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Samantha. Akala ko pa naman ay finally nakita ko na ang babaeng papakasalan ko. Despite all my accomplishment, hindi pa rin niya matanggap na ako ang unang lalaki sa buhay niya. Hindi pala ako ang lalaking pinagbigyan niya sa kanyang kasarili. Para sa kanya, si Makoy pa rin ako na walang karapatan sa isang tulad niya. Kausap niya sa kanyang isip. Dumiretso siya sa bar at naglabas ng isang buting alak. Magdamag siyang uminom. Samantha, Puensa View. Kinaumagahan, paggising niya ay namamaga ang kanyang mga mata dahil sa kanyang pag-iyak. Ayaw na niyang bigyan ng panahon sa kanyang isip ang nangyari sa kanila ni Marco. Alam na niya na kaya niya nagawa ang katangahang iyon ay dahil mahal na niya ito. Marco, Puensa View. Hindi nakapag-concentrate si Marco sa kanyang ginagawa sa opisina kaya naman nagpasya siyang umuwi na lang. Nang makarating siya sa bahay ay hindi pa rin siya mapalagay. Parati niyang iniisip si Samantha. Akala niya ay si Samantha na ang fulfillment ng kanyang mga pangarap. His life was boring and everything was just a routine. Hanggang sa muli niyang makita si Samantha. He did not want her to let go, but his effort to her
would be useless. Alam niyang hindi nito matanggap na maging bahagi ng kanyang pagkatao. Kahit pa sabihing nakaraan na si McCoy, ang lalaking hindi bagay sa isang babaeng katulad nito. Naibato niya sa dingding ang true pillow. Samantha points of view. Abala si Samantha sa kanyang tindahan, kaya nalimutan na niya ang kanyang ipinaayos na kotse. Nagulat siya nang tumawag ang talyer at ipinaalam nito na okay na ang kanyang sasakyan. Agad siyang pumunta sa talyer, maayos na ang kanyang kotse at lalo yung nagbukang bago. Nang makuha ang resibo ay tumuloy na siya sa opisina ni Marco. Hindi pa man siya nakakababa sa kanyang kotse ay kinakabahan na siya. Parang ayaw na niyang tumuloy, hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng muli nilang pagkikita. Paglabas niya sa elevator ay tuloy-tuloy siya sa sekretarya ni Marco. Agad namang tumawag ito sa intercom at sinabi ni Marco sa sekretarya nito na papasukin na siya. Pagpasok niya sa opisina ay nakita niya itong tiningnan ang computer na nasa harapan. What do you want? Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Dala ko na ang resibo galing sa talyer. Nasaan? Inabot niya rito ang resibo. Tiningnan nito yun at saka naglabas ng chiki. Matapos yung sulatan ay iniabot yun sa kanya. Here, tila inip na sabi nito. Hinablot niya ang chiki sa kamay nito at inilagay yun sa kanyang bag. Palis na siya nang biglang pumasok doon si May. Habol ito ng sekretarya ni Marco. Sorry sir, hindi ko siya napigilan. Sabi ng sekretarya na agad namang lumabas nang makitang ikinumpas ni Marco ang kamay. Well, look who's here, sarkastikong sabi ni Mi habang nakataas ang makakilay na nakatingin sa kanya. Why are you here? Tanong ni Marco dito. Tamang-tama naman pala ang dating ko rito. Gusto ko lang sanang sabihin sa iyo kung ano talaga ang tingin sa iyo ni Samantha. Dinuro pa nito si Samantha. Halos umusok na ang tainga niya sa galit. Gusto man niyang awayin ito ng mga sandaling iyon ay nagpipigil siya. Why you don't tell him, Samantha? Sabihin mo sa kanya lahat ng sinabi mo sa akin. Giit ni Mi sa kanya. I don't know what you are talking about, May. Tugon ni Samantha. Napansin niyang nagtagis ang mga bagang ni Marco ngunit nanatili itong nakaupo. Oh, come on, Samantha. Sabihin mo na. Hindi ba sabi mo sa akin wala kang pakialam kahit ano pa ang gawin ni Marco? If I'm not mistaken, ang sabi mo pa sa akin ay sino ba siya? Bakit ngayon itinatanggi mo yan? Pahayag ni May bago nagsindi ng sigarilyo. Totoo naman yun, wala akong pakialam sa kanya. Sabi niyang itinuro si Marco. At wala akong pakialam sa iyo. Magsama kayong dalawa. Tumalikod na siya sa mga ito at lumabas ng opisina ni Marco. You can also get out, May, and stay out. Galit na sabi ni Marco sa babae nang makaalis na si Samantha. But Marco, I did you a favor. Are not you going to thank me? Malanding sabi nito. Shut up, Me! Umalis ka na before I call security. Banta niya rito. You are not going to do that. Nakangising pahayag nito. Try me? Nagmamadali itong lumabas sa kanyang opisina. Naibato niya ang paperweight sa pintuan. Iho, goodness, what are you doing? Nagalalang sabi ng mama ni Marco. Ma, anong ginagawa ninyo rito? Look at yourself. Ilang beses na akong tumawag sa iyo pero parating sinasabi ni Lodeng na may ginagawa ka raw. Ito ba ang ginagawa mo? Anitong inaangat ang halos wala ng lamang buti ng alak. Ma, please give me that. Tinangka niyang kunin mula rito ang buti ngunit sa sobrang pagkahilo ay nahulog siya sa kinauupuan. Ano ba ang nangyari sa iyo? May problema ka ba? Please tell me, iho. Umupo ito sa tabi niya. I can never be good enough for her, ma. Kahit ano ang gawin ko. Kanino? Ano ba ang nangyari? Si Sam, ma. Si Sam? Iyong isinama mo sa bahay? Ano naman ang ginawa niya sa iyo? Tinapik-tapik nito ang kanyang balikat. Yumakap siya rito. Tinawag ni Mrs. Lopez si Luding at nagpatulong na maihiga sa sofa si Marco. Nakatulog ito habang yakap-yakap niya. Samantha point of view. Ang apartment ni Sam na parating spotless sa dumi ay halos mukha ng gubat ng mga sandaling iyon. Nagkalat ang lahat ng gamit sa sala. Patong-patong na rin ang hugasin sa lababo. Tinatamad na siyang ayusin ang mga iyon. Naiinis pa rin siya kay May at lalo na kay Marco. Talagang wala itong pakialam sa kanya. Napapitlag siya nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Tumayo siya at binuksan iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang mama ni Marco na nakatayo sa labas ng pintuan. Good afternoon, Iha. Seryosong bati nito sa kanya. Good afternoon din po, tuloy po kayo. Agad siyang pumasok upang iligpit ang mga kalat na nakapatong sa sofa.
Pasensya na po kayo at masyadong maraming kalat. Hindi na po kasi ako nakapaglinis. Bakit naman hindi ka na nakapaglinis, iha? Tanong nito sa kanya nang makaupo. Kasi po'y bigla siyang natigilan. Kasi po'y nakatamaran ko na po. Tugon niya rito. Bigla naman itong napangiti. Iha, what do you think about my son? Po? Nabigla siya sa tanong nito. Oh come on, tell me, Samantha. Ano ang tingin mo kay Marco? Kahit ano pa yun ay hindi ako magagalit sa iyo. Si Marco po ay okay naman po. Samantha, alam kong hindi santo ang aking anak. Marami siyang imperfections. Tell me, what do you think of him? Halatang hindi ito naniwala sa sinabi niya. Masyado po siya kung magtanim ng galit. Napilitan na siyang magsabi rito ng totoo. Really? How is that? Kasi po ako po yung nagpahiya sa kanya noong prom namin. Nagkita po ulit kami at okay naman po ang pagkikita namin. And then nalaman ko na lang na gusto lang pala niya akong gantihan. Pahayag niya rito. Paano mo naman nasabi na gusto ka lang pala niyang gantihan? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yun. Nagpaganda si Samantha ng araw na yun. Isinuot niya ang isang sleeveless na damit na kulay pink at white tongs naman ang sinuot niya sa paa. Dumaan pa siya sa parlor. Ipinablower niya ang buhok at nagpalagay ng makeup. Pagkagaling sa parlor ay tumuloy na si Samantha sa opisina ni Marco. Tiningnan niya ang sekretarya. Nagtatanong ang mga mata nito kung ano ang sasabihin nito sa boss. Sinabi naman niya sa sekretarya nito ang kailangan niya. Maya-maya ay sinabi ni Marco sa sekretarya nito na papasukin na siya. Anong kailangan mo sa akin? Kunot noong tanong nito sa kanya. Marco, lumapit siya rito. Bati na tayo. I did not mean to say those things to you. Akala ko lang kasi ginagantihan mo lang ako. Sige na, please. Pinapungay niya ang mga mata niya. She felt stupid, but she was praying na sana ay mapangiti niya ito sa ginagawa niya. Ano na naman ito, Samantha? Hindi ka pa ba kontento sa ginawa mo sa akin? Naipamukha mo na hindi ako bagay sa iyo. Ngayong malinaw na yun sa akin, gusto mo na naman ba akong paglaruan? Tumalikod ito sa kanya. No, Marco, you are wrong. Hindi. Just get out of my life, Samantha. Tapos na ang party ng buhay ko na kabilang ka. Please get out. Naisip niya na dapat ay hindi niya ito binigla. Palabas na sana siya ng opisina nito nang bigla itong magsalita. Masyadong makapal ang makeup mo. Ganon? Nagpa-parlor pa naman ako. Bahala ka na nga riyan. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng opisina nito. Nagpasya na lamang siyang tawagan ang mama nito upang humingi ng tulong. Marco point sa view. Gustong matawa ni Marco sa inasal niya sa harap ni Samantha. Nag-comment pa siya sa makeup nito gayong pinalalabas niya, nagalit pa siya rito. Sa kabilang banda, naguluhan din siya ano ba ang gustong mangyari ni Samantha. Totoo kaya ang sinabi nito? Baka naman pinaiikot na naman ito ang ulo niya. At kapag nahulog na naman ang loob niya rito, ay basta na lamang siyang iiwanan at sasabihin siya pa rin si McCoy na hindi nababagay rito. Pero ang totoo ay hindi naman talaga siya nagalit dito. Nasaktan lamang siya ng gusto sa sinabi nito. Hindi naman siya maaring magalit dito dahil kahit kailan ay hindi nagbago ang damdamin niya para dito. Mahal pa rin niya ito. Aba kuya, talaga namang nakabantay ka ng hustorya na. Puna ni Matil kay Marco nang makita siyang nasa sala at nagbabasa ng dyaryo. Kailangan at baka may makulit na bata na naman dyan na biglang tumakas. Nakakahiya sa linggo na ang kasal. Sarkastikong tugon niya sa kanyang kapatid. Kailan ka ba kasi mag-aasawa? Para naman wala ng bantay. Aba, Matilda, sumusubra ka na ha? Tuluyan ka na yatang nahawa kay Noel. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin ng ganyan? Oo nga naman, iho. Kailan ka ba mag-aasawa? Nainip na rin kami ng papa mo. Naman, iyang si Matil ang pagsabihan ninyo. Baka mauna pa yan sa akin. Sagot niya sa kanyang mama. Naku kuya, huwag mo ngang ibahin ang usapan. Ikaw ang topic ngayon. Kailan ka nga mag-aasawa? Tumahimik ka na riyan, Matil. Baka naputol ang sasabihin niya nang tumunog ang telepono na nasa tabi niya. Agad niyang sinagot yun. Hello? Hi. Pwede kay Mrs. Lopez? Anang nasa kabilang linya. Samantha? Napakunot noo siya. Ako nga. Marco? Miss me? Nanunukso na naman ang tinig nito. Ano ang kailangan mo sa mama ko? Hindi pa man nasasagot ni Samantha ang kanyang tanong ay inagaw na ito ng kanyang mama. Pinakinggan niya ang sinasabi ng kanyang mama kay Samantha. Yes, iha. Sa linggo na ang kasal. Ngiti-ngiti ito habang sinasabi yun. Of course, you are invited.
Bring your friend with you, okay? Bye! Ibinaba na nito ang auditibo. Mo, you're invited her? Yes, son. Bakit? May reklamo ka? Pinandilatan siya nito bago tinungo ang hagdan pataas ng bahay. Napakamot siya sa ulo. Samantha points of view. Araw ng linggo. Gabi ang kasal kaya nakapaghanda ng maigi si Samantha. Simpleng damit na hanggang kalahati ng binti ang haba ng suot niya. Itinaas niya ang buhok at tinali yung maigi. Naglagay siya ng blusher at lipstick. Nagspray siya ng pabango sa likod ng magkabilang tainga. Pagbaba niya mula sa kanyang silid ay nakabihis na rin si Gladys kaya tumuloy na sila sa pag-alis. Marco points sa view. Ano ka ba naman kuya? Bakit ba hindi ka mapakalirian? Hindi natataka si Noel no? Inis na sabi ni Patil kay Marco. Paano kinakabahan? Sabi ng kanyang mama. Kayo talagang mga babae? Inayos ko lang ang tie ko. Ako pa naman ang best man. Gusto ba ninyong magmukha akong taga-bundok na hindi man lang marunong mag-ayos ng kurbata? Defensive na sagot niya. Natawa na lang ang kanyang mama at ang kanyang kapatid. Ang papa ni Marco ang nagmamaniho ng kotse. Patungo na sila sa simbahan na pagdarausan ng kasal. Katabi nito ang kanyang mama at masayang nagkukwentuhan ang mga ito tungkol sa gaganaping kasal. Kasama ni Marco sa backseat sina Mattel at Noel. Sa tingin niya ay tanggap na ng pinsan niya ang kapalaran nito. Lahat ng kasama niya sa loob ng sasakyan ay mukhang masasaya at kalmado. Maliban sa kanya, daig pa niya ang ikakasal. Hindi siya mapakali, excited siyang makita si Samantha. Anumang pagtatanggi ang gawin niya, alam niyang iyon ang totoo. Samantha point of view. Naghintay na lamang sila sa loob ng bahay ng mga Lupis. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang sasakyan ng mga ito, kasabay ang iba pang bisita. Agad na napuno ang loob at labas ng bahay. Nang makita sila ni Mrs. Lopez ay agad itong lumapit sa kanila. Oh, bakit naman nandito kayo sa loob? Inaya sila nito sa hardin ng mga ito kung saan naroon ang handaan. Naunang naglalakad sa kanila si Mrs. Lopez. Maya-maya ay may ibinulong ito sa kanya. Please, win my son tonight, Samantha. I'll try my best, tita. Hinalikan siya nito sa pisngi na tila ba panatag ang loob nitong magagawa nga niya iyon. Pagkatapos ng kainan ay pinagpatuloy ang programa ng kasalan. Hanggang sa dumating ang sandaling paghahagis ng bride ng bouquet. Tinawag ang lahat ng mga bisitang dalaga. Noong una ay nahihiya siya, ngunit halos kaladkarin na siya ng kaibigang si Gladys sa pwestong itinuro ng host. Pumwesto ang bride sa makeshift stage. Doon tumalikod ito at itinaas ang bulaklak. Lahat ng kadalagahan na naroon ay nakataas ang mga kamay. Tila ba ipinapanalangin ng mga ito na sa kamay ng mga ito mahulog ang mga bulaklak. Naroon lang siya, nakatayo. Inihagis ng bride ang bouquet at sa mismong tapat na iyon babagsak. Wala siyang nagawa kundi saluhin iyon. Nagpalakpakan muli ang mga tao, nag-init ang kanyang mga pisngi. Alam niyang namumula ang mga iyon. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang upuan, tangan ang bouquet. Tinawag naman ang mga binata ng alisin ng groom ang garter sa hita ng bride. Napansin niyang hindi nakisali doon si Marco. Nakatayo lamang ito sa isang tabi at nagmamasid. Nang ihagis ni Noel ang garter, ay napapitlag pa si Marco dahil dito tumama ang garter. Wala itong pagpipilian kundi ang kunin iyon. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Nagsalita ang host at pinapunta sila dalawa ni Marco sa stage kung saan mayroong upuan. Tumalima naman siya, lihim ng ngumiti. Seryoso ang mukha ni Marco habang naglalakad ito palapit sa stage. Hindi man lamang siya nito inalalayang makaupo. Dahil sa kaba ay bahagya siyang nadulas. Mabilis namang nahawakan ni Marco ang braso niya. Nabuhay ang isang pamilyar na sensasyon sa kanyang pagkatao. She missed his touch. Iniupo siya nito sa silya, lumapit ang mga labi nito sa kanyang tainga. Let's get this over and done with. Bulong nito sa kanya. Nanlumo siya. Akala pa naman niya ay maririnig niya mula rito ang tatlong salitang pinakahihintay niyang sabihin nito. Hinubad niya ang kanyang sapatos upang magkasya ang garter. Mataas kasi ang takong niyon at sumasabit doon ang garter. Tila naiilang naman itong itaas ang damit niya. Nakatuon ang lahat ng pansin ng mga naroon sa kanila. Ang kanang binti pa niya na siyang nakaharap sa mga tao ang nasuotan nito ng garter. Tumigil ito sa pagtaas ng garter hanggang kalahati ng kanyang binti. Natawa naman ang host. I'm sorry, Mr. Beastman, pero hindi naman pwedeng hanggang dyan lang. Ano yan, medyas? Nagtawanan ang mga bisita. Nakita niya ang pagtiimbagang ni Marco. Hinubad nito ang garter mula sa kanang binti niya at inilipat sa kaliwa.
Nakatagilid siya at hindi makikita ng mga bisita kung ililis man ito ng mataas ang kanyang damit. Nang matapos iyon ay nagpalakpakan ang mga tao. Muling nagsalita ang host at sinabi nitong maghalikan sila. Nagpalakpakan ang mga tao ulit. Parihong namula ang kanilang mga pisngi. Nagsimulang tumunog ang kalansing ng mga kutsarang tumatama sa baso. Tila sila patuloy ang ikinasal. Paglingon niya kay Marco ay eksakto namang hahalikan na siya nito. Kaya sa halip na sa pisngi ay sa mga labi niya dumampi ang mga labi nito. Tila tumigil ang oras, parang nawala ang ibang mga naroroon. Sila lamang ang nag-i-exist. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal ang halik na iyon. Dagli silang naghiwalay nang marinig ang buses ng host. Naku ha! Talagang dapat lamang na ikasal na kaagad kayong dalawa, anang host. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang upuan habang ang mga bisita ay nagtatawanan pa rin sa sinabi ng host. Inulan siya ng tukso nila Gladys at Sheila nang makarating siya sa kanilang misa. Hinanap ng kanyang mga mata si Marco nang makaupo siya, ngunit wala na ito roon. Lumapit sa kanya ang mama nito at may ibinulong sa kanya. He is upstairs, iha, sa silid niya. Go there, Samantha. Agad din itong umalis pagkasabi kung alin ang silid ni Marco. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at pumasok sa loob ng bahay. Umakyat siya at hinanap ang silid ni Marco. Kumatok siya roon at hindi naman nagtagal ay bumukas iyon. Samantha, sabi nitong agad siyang hinapit sa biwang at hinalikan sa mga labi. Nang ma-realize ang ginawa ay agad siya nitong binatawan. I'm sorry, hahalikan mo ako tapos magsusuri ka? Aniyang matamis ang ngiting nakapagkit sa mga labi. Tumalikod ito sa kanya at hindi na kumibo. What's the matter, McCoy? Agad itong lumingon sa kanya. Don't call me that stupid name again. Talaga bang gusto mong ipamukha sa akin na kahit kailan ay hindi ako pupwede sa tulad mo? Nanlulumo itong naupo sa gilid ng kama at inabot ang basong may lamang alak. I love you, McCoy. Aniya, isinara niya ang pinto at lumapit dito. Huh? I love you and that's the truth. Kaya lang ako nagalit noon sa iyo sa Tagaytay ay dahil sa sinabi mo. I thought when you said finally, you meant finally ay nakaganti ka na sa akin. I was wrong. Alam ko nasaktan na naman kita, McCoy. I am sorry. Samantha, kung pinaglalaroan mo lang ako, huwag mo nang ituloy. I've been enough at baka sa susunod ay hindi ko na makaya pa. Nang hihina nitong sabi. She suddenly felt an overwhelming need to embrace him. So she did. Marco, oh God, I'm so sorry. Please forgive me, Marco. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang buhok. When I said finally, I mean, sa wakas ay nahanap ko ng muli ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw yun, Samantha. Nang magangat siya ng mukha, napansin niyang may luhang naglalanda sa pisngi nito. Naman ay umiiyak na rin. I love you so much, Samantha. Minahal na kita kahit tinatawag mo akong McCoy noon. And I would still love you kahit tawagin mo pa ako ng ganun habang buhay. If it would make you happy, niyakap siya nito ng mahigpit. Nang tumingin ito sa kanya ay ito naman ang nagpunas sa luha niya. Stop crying, my love. You are tearing me apart. I can't help it. I'm so happy and I love you so much. I promise I'm going to make up for all the things that I've done to you. Pangako niya rito. Hinalikan siya nito sa mga labi. It was a very gentle kiss, ngunit hindi nagtagal at lumalim ang halik na iyon. He started to touch every part of her body at nag-init ang kaniyang pakiramdam. They made love and it was more glorious than the first time. Nakasandal siya sa dibdib nito at masayang masaya sa nangyari. Bigla niyang naalalang hinihintay pala siya ni Gladys at Sheila. Dali-dali silang nagbihis. Hindi pa man siya nakakapagsuklay nang bumukas ang pinto ng silid. Nakalimutan pala niya yon ilak. Tumambad ang mama ni Marco kasunod ang papa nito. Namula ang pisngi niya. Hindi sila nakapagsalita. Alam niyang nahulaan na ng mga ito ang naganap sa silid na iyon. Parihong gulong-gulo ang mga buhok nila at hindi nakaayos ang kubrikama. There better be a wedding as soon as possible, iho, sabi ni Mrs. Lopez at isinarado na ang pinto. Naiwan siyang nakaawang ang mga labi. Natawa naman si Marco. Pagbigyan na natin si mama, matanda na siya eh. Nakangiting sinulipan niya ito. He reached for her. Muli siya nitong hinalikan at buong puso niya iyong tinugon. Pagkatapos ng isang buwan ay kinasal na sila at dahil buntis na rin si Samantha. Hanggang dito na lang ang kwentong ito.
Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye! Jesus love us!